Ha 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 ha, sa wakas, nagtagumpay din ako. Magiging ganap na kitang pinakamahusay na gamot. Ang Fire Forest Root ay isang napakabihirang sangkap na minsan lang makita sa loob ng 100 taon. Ngayong araw, ang maging tuntungan ka para sa pagtaas ng aking kapangyarihan ay ang pinakamalaking swerte na natanggap mo sa buhay mo. Hoy, hoy, matandang hakluban sa labas. Pwede bang patigilin mo muna yung matagal mong pagcast ng spell? Ano? Anong pinagsasabi mong kalokohan, bata? Ito kaya ang banal na apoy na 3 beses na mas matindi at kayang sumunog ng kaluluwa. May lakas ka pa talagang magsalita. Hindi ka ba natatakot mamatay? Ano naman ang mapapala ko kung matatakot akong mamatay? Hindi naman de boses yang apoy mo. Kapag ba sumigaw ako ng saklolo, kusabay ang mamatay. Gusto lang kitang paalalahanan. Napakabulok naman ang pagkontrol mo sa apoy. Napakayabang mong bata. Mamamatay ka na nga lang, nagagawa mo pang magmayabang. Ang kakayahan ng matandang ito, sa pagkontrol ng apoy ay kilalang kilala sa mundo ng mga immortal. Anong sikat? Mukha mo. Tingnan mo nga tong kaliwang bahagi ng katawan ko. Halos luto na sa tindi ng init mo. Pero tong kanang bahagi ko, malamig pa rin. Hindi pantay ang pagkaluto mo, bro. Hindi pantay. Oo kaya. Pwede bang pakibukas ng takip at pakibaligtad naman ako rito, please? At saka isa pa, nagluluto ka ng gamot nang walang nilalagay na cumin o pulbos ng sili. Kahit kaunting asin, hindi mo man lang binudburan. Sa tingin mo ba masarap yung ginagawa mo? Walang kalatoy-latoy, alam mo ba yon? Hay nako. Ikaw, baliw ka talaga. Kung ganoon, ibibigay ko ang gusto mo. Tutupukin kita ng tuluyan para maging abo. Bilasan mo na nga, sobrang pangit ng karanasan sa basurang account na to. Magsisimula pa lang ang laro, nasa loob na agad ng pugon. Mas malala pa to sa tutorial ng laro, sige na, lakasan mo pa yang apoy. Nagmamadali pa akong mamatay para makakuha ng doble S na karakter sa susunod kong buhay. Huwag mo nang patagilan ng proseso. Mamatay ka na, banal na apoy na lumalamon sa langit. Naitala ang unang pagkamatay ng host. Dahilan ng pagkamatay, labis na pagkakasalang sa matinding init. Marka ng kamatayan, sunog sa labas, hilaw sa loob, eksaktong medium rare. Buisit, medium rare talaga. Irereklamo ko talaga yung matching system nyo. Bakit kapag ang iba ang napupunta sa ibang mundo, nagsisimula sila bilang mga anak mayaman? Habang ako naman, naging sangkap lang para gawing sabaw sa simula. Sagot sa host, ang system na ito ay ang infinite restart system kung saan nakatutok tayo sa pagiging random. At sa karanasan na parang nagbubukas ng mystery box. Basta't patuloy lang sa pag-restart ang host, laging may chance ang makakuha ka ng napakagandang pagkakakilanlan, HMP. Sige, puro ka lang naman drawing at paasa, di ba? Bilasan mo na nga mag-settle, anong talent ba ang pwede kong dalhin ngayon? Kasalukuyang kinukwenta ang naging karanasan sa unang buhay. Dahil ang host ay napunta sa isang mahiwagang lugar ng paggawa ng mga sandata. At nakahigop ng napakaraming mahiwagang enerhiya. Nakakuha ka ng pagkakataon na makabunot ng isang espesyal na talent. Pumili ng isa sa sumusunod na 3 opsyon para maging talent mo. A. Sobrang talino. B. Mabagal na binti. C. Dambuhalang sikmura. Anak ng. Anong klaseng mga weird na pagpipilian to? Ang option A at B. Pipiliin ba yan ng sinumang normal na nilalang? Pipiliin ko ang C, tanga lang ang hindi pipili sa C. Tagumpay ang pagbind ng talent. Kasalukuyang itinutugma ang ruta para sa iyong ikalawang buhay. Dahil ang host ay pinahirapan ng matinding init sa nakaraang buhay. Espesyal na pumili ang system ng may mataas na resistensya sa lamig. Mahal na mga tao. At hindi na kailangang magtrabaho. Pero may libreng pagkain at tirahan na, isang napakasikat at tanyag na uri ng nilalang. Aba, tunog mayaman yan ah. May libreng pagkain at tirahan na, sikat pa sa lahat. Ibig bang sabihin? Ako ang magiging paboritong alaga ng isang malaking sekta ng mga immortal. Bilasan mo na, ipadala mo na ako roon ngayon din. Matagumpay na naitugma, uri ng nilalang, iron-eating beast, o mas kilala bilang giant panda. Magsisimula na ang teleportation. Sana ay maging masaya ang iyong ikalawang buhay. Ready, go. Go mo mukha mo. Sino namang matinong tao ang magre-restart bilang isang hayop?
Ito ba ang tinatawag mong paboritong alaga ng mayayamang pamilya? Sino namang gunggong sa mundo ng mga immortal ang gagawing bida ang isang giant panda? Sa ganito kabilog at katabang katawan, paniguradong hindi ko man lang mababalans ang sarili ko habang lumilipad sa ibabaw ng espada. Pero kung sa bagay, ang kombinasyon ng itim at puti na to, sadyang napakasimple pero class eco. Hayaan mo na nga kung panda ako, edi panda. Kahit papaano, hindi ko na kailangang mag-clock in sa trabaho. Kapag nasa panganib ako, hihiga lang ako sa lupa at magpapakyo. Sino naman ang may pusong pumatay sa akin? Saklolo, may nang-hold up. Wala ba riyang mabuting tao na pwedeng sumaklolo ngayon? Hoy, paslit ka, kapag tumakbo ka pa, babaliin ko talaga ang mga binti mo. Ibigay mo na ng kusa sa amin yung kinuha mo sa pamilihan ng mga immortal sa loob ng kuweba, ang mapa ng kayamanan. Ibigay mo na, maawa naman kayo, mga kuya. Hindi naman yan kung anong mapa ng kaya. Man, isang mapa ng kayamanan yan. Iniwan yan sa akin ng lolo ko bilang plano para sa pagtatayo ng pwesto sa kalsada ng Qinglong Mountain. Manghuhula lang po ako. Nagkakamali talaga kayo ng binibiktima. Gusto ninyo, libre ko kayong hulaan ngayon. May masamang pangitain sa inyong mga mukha. Mukhang nanganganib kayong masugatan o mamatay ngayong araw. Ulol, mahigit 10 taon na akong nabubuhay sa dulo ng patalim. At kailanman ay hindi ako naniwala sa tadhana. Mga tol, paligiran nyo siya. Ganito ba talaga ang kaayusan sa mundo ng mga immortal? Mahigit 10 lalaki, nagtutulong-tulong para mangapin ang isang batang babae. Wala namang kaklas-klas ang mga kontrabidang to. Pero ngayon, mahinang panda lang ako na walang kapangyarihan. Mas mabuti pang magtago muna ako at magpa-safe. Dito sa gitna ng masukal na kabundukan. Kahit sumigaw ka pa hanggang mapatid ang ugat sa leeg mo, walang magliligtas sa iyo, hahaha. Ah, teka lang. Saklolo. Ano yun? Aray ko po. Hindi bumukas ang parachute na to. Muntik nang mabali ang balakang ko. HMM. Pero teka, parang hindi naman masakit. Oy bro, mukhang hindi maganda ang kalidad ng kutsilyo mo, ah? Masyadong mataas ang carbon content. Medyo magaspang sa lalamunan kapag kinain. Hindi ba to dumaan sa tamang pagpapatigas? Ay, ito. Hindi tinatabla ng kahit anong talem. Nakakain pa niya ang bakal na parang kanin lang. Saan ba galing ang dambuhalang demonyo na to? May iba pa ba kayong malalaking espada riyan? Pahingi pa nga ng 2 plato. Bitin yung kanina, kulang pa sa ngipin ko. O kaya kahit si Bat, pwede na rin. Nanay ko, takbo. Naging halimaw yung itim at puting baboy sa bundok na to. Kumakain siya ng bakal. Nakakatakot talaga. Boss, hintayin mo kami. Ayokong makain ng parang merienda lang. Puwer, may kalawang pa pala ang isang to. Lasang ano. Puwer, bagsak ang grado nito. Maraming salamat, dakilang oso, sa pagliligtas sa buhay ko. Wala po akong dalang pera. O baka gusto nyo nalang kainin itong telang panghula ko bilang merienda. Alisin mo yan, alisin mo. Ang baho ng basahang yan, amoy amag. Hoy, nene, bukod sa bulok na kawayang hawak mo, wala ka na ba talagang dalang pagkain dyan? Gaya ng mansanas, usbong ng kawayan, o kaya mamahaling mineral. Dakilang oso, sa totoo lang po, 3 taon na po akong walang kita sa paghula. Ang pinakamahalagang bagay na meron ako ngayon, ay ang barya na nakasabit sa leeg ko. Itong barya na to. Kung nagugutom po kayo, gusto nyo bang iPango ako kayo? Ng mga ligaw na gulay, gulay po. Seryoso ka, ituturing mo ang isang pambansang kayamanan na parang bakang kumakain lang ng damo. Nakakaloka naman to, sino ba makakaintindi sa akin? Ang iba, kapag lumingon, nakakasalubong ng mayamang babae o magandang dalaga. Pero ako, sa simula pa lang, isang pulubing manghuhula agad ang nakuha ko. Mukhang expired na agad tong mapagkukunan ko ng makakain. Nako, patay, pabalik na sila kasama ang mga mabilis na asong nang uusig. Mas mabilis pa sa lumilipad na palaso ang takbo ng mga asong yan.
At napakatalas pa ng pang-amoy nila. Katapusan na natin. Maliit na bagay lang yan, bakit ka ba natataranta? Kapag hinahabol ka ng mababangis na aso, alam mo ba kung ano ang pinakaimportanteng batas para makaligtas? Ang humanap ng tubig at tumalon doon para mawala ang amoy. Mali. Ang pinakaimportanteng batas ay, hindi ko kailangang tumakbo ng mas mabilis sa aso. Kailangan ko lang tumakbo ng mas mabilis kaysa sayo. Kaya mo yan, bata. Naniniwala ako sa'yo. Kung ayaw mong maipit sa gulo, bilisan mo ng tumakbo, isipin mo na lang na nag-eehersisyo ka ngayong umaga. Anong klaseng dakilang nilalang ka ba? Anong klaseng banal na hayop ka na tagapagtanggol ng sekta? Sino ba namang nilalang ang kapag may matinding panganib ay iiwan ng kanyang tagapagligtas? At pati ang mga inosenteng dumadaan para lang maisalba ang sarili at umakyat sa puno. Wala ka talagang puso, ikaw na mabalahibong nilalang na itim at puti. Sa ganyan kaina mong loob, may gana ka pang makipagsapalaran sa mundo. Hay, sa bagay. Anong magagawa ko? Sadyang malambot ang puso ng osong ito. Hoy, manghuhula dyan sa ibaba, gumilid ka muna ng 2 hakbang sa kaliwa. Huwag mong harangan ang asinta ko. HMPH. Ilunsad ang Shitai Intercontinental Missile. Tingnan ninyo ang langit, anong klaseng palihim na sandata yan? Napakahusay ng paglapag ko. Kung ang pinakamataas na marka ay 10, bibigyan ko ang aking sarili ng 11. Ikaw, mabangis na hayop ka ba o isang palihim na sandata? Umiikot ang kapalaran sa paglipas ng 30 taon. Dala ko ngayon ang aking matibay na baston. Tingnan ko lang kung hindi ko mapipi ang mukha mo, ikaw na baboy ka. Umatras kayo, umatras. Huwag mo akong daanin sa mga walang kwentang salita. Sino ba ang nagturo sa iyong tumula muna bago makipag-away? Sa ganyan kaina mong lakas, may lakas ng loob ka pang mangharang at magnakaw. Umuwi ka na lang at uminom ng maraming gatas para lumakas ang mga buto mo, HMPH. Sige na, manahimik ka na lang dyan at magpatubo ng ugat sa lupa. At para naman sa inyong mga natitira, kusa ba kayong susuko o gusto ninyong ako pa ang magbaon sa inyo sa lupa? Anong klaseng kalokohan ito? Takbo, hawakan mo ito, dali. Ito ang tinatawag na pagkamit ng kayamanan. Ngayong araw, ililibre kita sa labas para kumain ng masarap na ulam. Mag-ayos kayo ng sarili at pumunta sa Roaring Liuko para magsumbong. May lumitaw sa bundok na ito na isang hindi tinatabla ng anumang sandata, at isang halimaw na kumakain ng bakal. Ito ang totoong buhay. Chinga! Mamaya, kunin mo ang mga basurang bakal na nakuha natin kahapon, at dalhin mo sa bayan, para ibenta at ipagpalit sa mahiwagang mineral. Anong klaseng masamang nilalang ang naglalakas loob na mambola ng mga mortal dito? Mga kapatid, itaas ang mga espada, ipatupad ang bitag ng langit at lupa. Humanda kayo. Reggie, go. Teka. Anong isinigaw mo kanina? Ready, go, po, kuya. Constable ka ba sa mundo ng kultibasyon? O tagapagturo ng sayawan sa plaza? Sinong nagturo sa'yo na mag-Ingles kapag nag-aayos ng pormasayon? Pakialam mo ba kung sinong tinatawag ko? Pakialam mo ba sa isinigaw ko? Sa pormasayon nyo pa lang, napakaluwag na, kahit kabayo kayang dumaan. Hali kayo, bibigyan ko kayo ng libreng leksyon. At ang pinakakatawa-tawa pa, yung mga sandata nyo. Anong klaseng bulok na bakal yan? Sa dami ng dumi niyan. Kahit pang kiskes ng ngipin, baka sumingit lang sa pagitan ng mga ngipin ko. Nangungurakot ba ang tagabili ng tribunal nyo? Pagbalik nyo, paimbestigahan nyo yung mga talaan ng kwenta nyo, ha? Pananatay lang walang kamatayan ng katawang lupa.
At nagagawa pang kainin ng banal na espada. Ang husay niya sa sining ng pakikipaglaban ay higit pa sa ating yumaong ninunong guro. Maaari kaya siyang isang banal na nilalang na iniwan ng dakilang ninuno sa liblib na islang ito. Maraming salamat sa paggabay, dakilang banal na nilalang. Ning Jing. Iba talaga ang imahinasyon ng mga tagamundo ng kultibasyon. Sayang ang talento nila kung hindi sila magsusulat ng nobela. Gagamitin ko tong kwento ni na Senior Gao Feng at Liao Jia. Mga kasama, bumalik tayo sa tribunal, paimbestigahan natin ang mga transaksyon ng tagabili. Naku, dumating na ang dagsa ng mga halimaw. Tumakbo na tayo. Tatakbo, paano naman makakahabol ang dalawang paa sa apat na paa? Huwag kayong matarante kapag may problema. Idilat nyo ng mabuti ang mga mata nyo at manood. Basta't hindi ako matatamaan ng mga malawakang atake nila. Disenyo lang ang buhay ko dito. Basta't manatili ako sa mga dako na hindi nila nakikita. Sila na mismo ang magbabanggaan. Dakilang immortal, anong klaseng pambihirang sining ng pagkilos ito? Anong pambihirang pagkilos? Kainis naman ang paraan ng pagdating ng pinuno nila. Ang perpektong sahog para sa elixir mula sa katawan ng sukdulang yin. Sumama ka ng kusa sa iyong ninuno pabalik. Ako ang gusto niyang huliin. Huwag mo na akong intindihin. Matandang bingi, bingi ka ba? Bumaba ka rito at kausapin mo ako. Gusto mo na bang mamatay? Hindi lang alam nitong lolo mo kung paano isulat ang salitang kamatayan. Naranasan ko na ring mamatay ng isang beses. At yung special effects mo, ni hindi man lang nagkakahalaga ng 50 sentimo. Ano? Nagawa mong wasakin ang dugong anyo ko gamit lang ang iyong pisikal na katawan. At mabasag ang aking sisidlan ng dugo. Mahirap man siya. At kahit puro pagsigaw lang ng galing ang alam niya. Pero siya ang numero 1 taga-alaga ko sa mundong ito. Galawin mo lang kahit isang hibla ng buhok niya. Ay isasabog ko pati ang urn mo kasama ka. Sige, kung talagang gusto mo nang mamatay. Ngayong araw, gagawin ko kayong paeldores ng dugo. Saksihan ninyo ang aking pinakamalakas na mahiwagang sandata, ang perlas ng kidlat at apoy. Ang perlas na ito ay naglalaman ng pinakamatinding apoy ng langit at lupa. At kapag sumabog ito, walang sino man sa inyo ang makakaalis ng buhay ngayong araw. Ay ito ba ang mahiwagang sandata ng kaitaasan? Tapos na. Tapos na ang lahat. Hindi natin ito kayang harangan. Hindi natin makakayanan ang bagay na to. Pero kung iiwas ako, siguradong mamamatay ang batang babaeng ito. Iya, kung may susunod mang buhay, humanap ka ng mayaman na magtatanggol sa'yo. At huwag ka nang maging manghuhula muli. Walang pera sa trabahong yan. Anong ginagawa mo? Anong pinaplano mong gawin? Huwag kang gagawa ng kahangalan. Tumakbo ka na, tumakbo, para saan pa? Sinabi na nitong lolo mo, ako si Daweiday. Nababaliw ka na ba? Hinaharangan mo ang perlas ng kidlat at apoy gamit lang ang iyong pisikal na katawan. Matutunaw ka sa isang saglit lang. Harangin ng direkta, sinong nagsabing haharangyan ko yan? Tutunawin ko ito gamit ang asido ng tiyan ko. Baliw, nilunok mo ang perlas ng kidlat at apoy. Sisabog ka rin at madudurog ang buong katawan mo. Oo nga, madudurog ang katawan ko. Pero ang lawak ng sabog ay sapilitang pinasikip ng aking tiyan sa loob ng 5. Sapilitang kinumpres sa loob ng 5 metro. Kaya naman, matandang hakluban, ito ang tinatawag na sukdulang pagsabog sa sarili ng isang carbon-based na nilalang. Sumama ka sa aking pumunta sa impyerno, huli ka na ngayon, matandang hakluban. Huwag. Ah. Sinungaling, napakasinungaling mo. Sabi mo, protektahan mo ako. Bumalik ka na, pakiusap, kapag nagkapera na ako. Araw-araw kitang bibilhan ng mga paborito mong pagkain. Pangako, hindi ko na po kayo kailanman papagalitin. Grabe, napakapangit naman umiyak ng batang ito. Sana madrama at seryoso ang eksena ngayon. Madrama at seryoso sanang sandali. Kaso dahil sa iyak niya, mukha tuloy concert ng paos na pato. System. Sa susunod na gumawa ako ng account, tuturuan ko muna siyang kumanta.
Isang malaking polusyon sa utak ito. Ding, natukoy ang sanhi ng pagkamatay ng host. Pagsabog dahil sa paglamon ng enerhiyang lampas sa limitasyon. Nagdulot ito ng pagkasira ng iyong katawan. Marka ng pag-restart, isang bayani pero kakatuwang pakikipagsabayan sa kamatayan. Anong kakatwa roon? Diskarte ang tawag doon, isang tactical na sakripisyo. Huwag ka ng madaming daldal. Ibigay mo na sa akin ang mga reward ko. Titingnan ko kung anong mga talento ang maaari kong dalhin ngayon. Para sa pag-restart na ito, walang pasubaling mapapanatili ang pangunahing talento. Ang paglamon sa lahat ng bagay at ang lakas ng panda. Ayos, hindi masama. 2 malalakas na buff agad ang nakuha ko. Oh, anong klaseng pagkatao naman ang ibibigay mo sa akin sa susunod? Gawin mo naman akong tao ngayon. Isang normal na tao. Yung tipo sanang ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Isang anak mayaman. Kasalukuyang naghahanap ng landas para sa iyong ikatlong reinkarnasyon. Paghahanap. Matagumpay. Pagkakakilanlan. Ang bunsong anak ng pinuno ng sekta ng Siyam na Miyaw, ang nangungunang sekta ng demonyong landas. Katayuan, anak mayaman sa mundo ng kultibasyon. Pangunahing target ng alyansa ng matuwid na landas. At sandali, sige, matatanggap ko pa na maging batang Panginoon ng demonyong sekta. Pero ano itong kalokohan na sakitin at mahina ako? Dala-dala ko nga ang lakas ng panda. Tapos bibigyan mo ako ng katawan ng isang butot balat na unggoy. May galit ka ba sa akin kaya mo ako pinagdidiskitahan? Bukas na ang lagusan ng reinkarnasyon. Sana ay maging masaya ang iyong pakikipagsapalaran sa iyong ikatlong buhay, host. Buwisit ka talaga, system. Huwag mo namang sirain ang bagong account ko. System, lumabas ka rito at ipaliwanag mo ito sa akin. Ito ba ang sinasabi mong mayamang herdero na ipinanganak na nasa rurok ng tagumpay? 2 hakbang pa lang, hingal na agad. Paano naman ako makakapunta niyan? Para mapanatili ang balanse ng enerhiya ng iyong kagamitan. Automatikong nilock ng system ang anyo mo bilang mahinang batang Panginoon. Paalala sa iyong bagong anyo, pakatandaan. Ang iyong pisikal na depensa at lakas ay nasa pinakamataas na antas pa rin. Ibig sabihin, sa madaling salita, isa akong magic arrow na may sagad-sag-aring buhay at umaapaw na lakas ng pag-atake. Pero ang hitsura ko ay parang mambabawian na ng buhay. Sobra naman ang pagka-abnormal ng ganitong setup. Ang batang Panginoon ng demonyong sekta ay napakaraming ginawang kasamaan. Ngayong araw, ipapairal ko ang hustisya ng kalangitan upang tapusin ang isang tulad mong sakitin. Hay hindi. Hindi ito maaari. Isa itong mahiwagang bal-araw na kayang sumairan ng kahit anong proteksyon. Paano mo nabasag ang aking mahiwagang sandata? Kuya, pumasok ka sa silid ko sa kalagitnaan ng gabi. Para lang badalhan ako ng midnight snack. Pero parang hindi naman sariwa ang dinala mo. Masyadong mababa ang kalidad ng bakal na ito. Sa susunod, gumamit ka naman ng mas makapal na stainless steel. Kasalanan ko. Sa ganyang kainang pangangatawan, nakuha mo pang maging assassin. Ang bagong henerasyon ng mga matutuwid na sekta ngayon ay talagang papasama ng papasama. Pero ang lasa ng laso na ito ay medyo katulad ng matcha. Nakakapawi rin ng umay. Ikatlong kapatid, nabalitaan kong may assassin mula sa matuwid na sekta ang pumasok sa iyong silid kagabi. Sa lampang katawan mong yan, hindi ka naman siguro nahihi sa pantalon mo sa takot, di ba? Ha ha ha. Malapit na mag-seclusion si Ama para pumili ng pansamantalang pinuno ng sekta. Ang isang basurang tulad mo ay dapat nang umalis agad. Mabuti pang lumayo ka na lang sa sentro ng kapangyarihan. Mga kaibigan, sino ba naman ang makapaniwala nito? Pagkagising ko, bigla na lang akong naging batang Panginoon ng demonyong sekta. At kailangan ko pang pumasok sa trabaho para makipag-agawan ng kapangyarihan. Kuya, ang ginagawa mo ay walang kwentang pakikipagpaligsahan. Mag-ingat ka, baka mapanat ka niyan. Anong pinagsasabi mong kung ano-anong kompetisyon? Huwag ka nang magpanggap na baliw o tanga rito. Sa mundo ng mga immortal, lakas ang pinakamahalaga. Kung kusa mong isusuko ang posisyon bilang batang Panginoon, maaari ko pang itira ang hamak mong buhay. Kuya, may mali na agad sa pinagbabatayan mong loika. Nakikipag-agawan ka sa posisyon ng batang Panginoon. Pero nasaan ba ang pinakapunto ng problema rito? Saan ba talaga ang diskarte mo? Hindi mo man lang makabuo ng isang kumpletong plano para i-connecta ang buong sistema ng negosyo. Araw-araw, wala ka nang alam kundi ang pumatay at makipag-away. Ang tawag dyan ay kasipagan lang sa taktika.
na nagtatakip lang sa katamaran mo sa pangkalahatang diskarte. Anong pinagsasabi mong pinakapunto rito? Anong sistema? Ano bang klaseng kabalastugan ang pinagsasabi mo riyan? Wala akong oras para pakinggan ang mga kalokohan mo. Ngayong araw, sisiguraduhin kong lumpo ka na. Tingnan natin kung paano ka pa makikipag-agawan sa akin. Hindi ba't ipinanganak kang may bar-adong mga ugat? Paano ka nagkaroon ng ganyan katinding proteksyon sa katawan? Kaya nga sinasabi ko sa'yo, napakakitid ng pananaw mo. Araw-araw kang ang nag-insayo ng espada, pero araw-araw naman akong nagpapatibay ng katawan gamit ang bakal. Ang tawag dito ay pag-uugnay ng buong supply chain. Mula sa pinagkukunan ng materyales hanggang sa huling produkto. Sige na, kuya, magpakapagod ka lang dyan sa walang kwentang kompetisyon mo. Bababa na ako ng bundok para magbakasyon gamit ang pera ng sekta. Napakalawak ng mundo. Gusto ko muna itong lakbayin. Saang klaseng halimaw ba talaga ako nakikipagpaligsahan? Ito ang totoong buhay. Ang magpasaysa sa pagkain, alak, at saya gamit ang pera ng Dimensek. Ito talaga ang rurok ng pagpapetex habang binabayaran. Naku naman. Narito pala ang tanyag na sword immortal ng solitary moon na si Binibining Luo. Ano bang nangyayari sa babaeng ito, parang nawawala sa sarili? Foot race naman, hindi pa nga ako tuluyang namamatay. Para kanino ba yung suot mong damit panluksa? At saka, ang pangit naman ng manikang tela na yan. Ate, para sa tagapangalagang banal na hayop na namatay sa labanan 10 taon na ang nakalilipas. Nagluluksa ka pa rin, at lumipas na ang buong 10 taon. Ang palaging pagsusuot ng uniforme. Baka maging mitya pa ng bulong-bulungan ng iba. Sino ang mangangahas na magbulungan? Tatagpasin ko ang ulo niya. Namatay siya dahil sa akin. Kaya habang buhay akong magluluksa para sa kanya. Hinding-hindi nyo pwedeng banggitin ang salitang hayop. Sa mundong puno ng puot at ligaya, hindi na po namin uulitin. Hindi natin sila pwedeng kalabanin. Mas mabuti pang umalis na muna ako. Ha, Luo Xinga. May landas patungong langit pero hindi mo tinahak, at kusang pumasok sa impyernong walang pinto. Ngayong araw, kaming mga nasa demonic cult ay narito, upang tapusin ka na isang bagong pag-asa ng matuwid na sekta habang maaga pa. Naku, mukhang hindi na ako makakaalis nito. Ang mga kampa ng demonic cult ay dapat lipulin ng lahat. Dahil nagtagpo tayo ngayon, sisiguraduhin kung hindi na kayo makakabalik ng buhay. Masyadong mayabang ang batang babaeng ito. Sige, simulan na. Ihanda ang Heavenly Demon Soul Locking Array. TSK, napakabagal naman ng formation ng demonic cult na ito. Hoy, ikaw na may hawak ng espada mula sa matuwid na sekta, sumable ang saksak mo. 3 pulgada sa kaliwa, doon ang pangunahing ugat. Ang layo niyan sa pangunahing ugat. Ano ba yan? Nag-i-acupuncture ka ba sa kanya? Young Master, nandito rin po pala kayo. Napakasaya ko, Young Master. Bilis, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo kaming talunin ng babaeng ito mula sa matuwid na sekta para makamit ang malaking karangalan. Siguradong may malaking gantimpala ang Sect Master para sa atin. Overtime mo mukha mo. Elder Leo. May mali ka yata sa pagkakaintindi sa sistema ng trabaho dito sa 9 Underworld demonic cult natin. Bakit niyo po nasabi yan, Young Master? Halos alas 3 na ng hapon ngayon. At lampas na sa oras ng out ko. Nakakita ka na ba ng empleyadong nagtatrabaho ng libre habang nakalib at nagbabakasyon? Hindi ako tumatanggap ng anumang mensahe tungkol sa trabaho. Pagkatapos ninyong mag-away dyan, pumunta kayo sa klinika para bumili ng gamot. At siguraduhin ninyong sarili ninyong pera ang gagamitin ninyo. Huwag nyo nang subukang i-reimburse yan sa finance department. Hindi pinupulot sa daan ng pondo ng demonic cult natin. Young Master, sa ganitong sitwasyon, nagagawa nyo pa pong magbiro ng ganyan. Labanan ito para sa buhay at karangalan ng ating banal na sekta. Nakakabusog ba ang karangalan? Mabibigyan ba ako niya ng year-end bonus? Kaya huwag mo akong i-guilt trip. Isang mahina at sakiting tao lang naman ako, wala man lang akong lakas para lumaban.
Sige lang, ipagpatuloy nyo lang na isiping wala ako rito. Ang mga walang kwentang pinagsasabi niya. Bakit parang napakapamilyar sa pandinig ko? Dahil ayaw kumilos ng batang Panginoon. Kung ganoon, ako na mismong elder ang personal na tatapos sa iyo, lapastangan. Ha 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 ha. Luo Xinga. Ang apat na direksyon ng nagbabagang apoy na ito ay isang mataas na antas ng Forma Sayon ng aming sekta. Ang sentro ng Forma Sayon ay may nakabaon na pinakamataas na uri ng mahiwagang batong apoy. Kahit kailan ay huwag mo ng pangaripang makatakas pa rito ng ganoon kadali. Kaya sumuko ka na at hintayin ang iyong kamatayan. Bonus, wala man lang akong makitang kahinaan sa pormasyong ito. Huwag mo siyang sasaktan, tumigil ka. Napakatigas pa rin ang ulo ng batang ito. Isang sirang basahang manika lang naman yan. Bakit kailangan mo pang itaya ang sarili mong buhay para lang doon? Bagaman magaspang at simple lang ang Forma Sayon ng demonyong sekta na ito. Pero ang pambihirang batong apoy na yon ay talaga namang isang magandang bagay. Tiyak na mapapahamak ka kapag hinarap mo yan ng basta-basta. Hay! Parang may malaki talaga akong utang sa kanya. Batang Panginoon, nagbago na ba ang inyong isip at balak nyo ng kumilos? Huwag na po kayong mag-abala. Sapat na ang aking Forma Sayon para tupukin siya at gawing abo. Batang Panginoon, huwag niyo pong hawakan. Ang kalidad na ito. Kahit hindi ito may kukumpara sa batong kidlat at apoy mula sa nakaraang buhay ko. Ang pambihirang batong iyon. Pero pwede na rin itong ituring na bukal ng enerhiya na kasing tindi ng maanghang na hotpot. Kinain mo. Kinain mo ang sentro ng Forma Sayon. Ang nagngangalit na enerhiya sa loob niyan ay pasasabugin ng sentro ng iyong lakas. Masyado naman kayong nagpapanik sa maliit na bagay. Ang tawag dito ay kampanya para sa malinis na pinggan. Iwasan nating mag-aksaya ng espiritual na enerhiya. Sa susunod, pwede bang lasang strawberry naman na ice cream ang ibigay nyo? Masyado kasing nakakainit ng katawan kapag marami ang nakain nito. Ang gawing merienda ang mga mahiwagang kagamitan. Ang ganitong hindi ka pani-pani walang gawain. Posible kayang. Siya nga ba talaga yon? Bibatang Panginoon, ano po ang ibig sabihin nito? Nais nyo ba talagang kumanlong at protektahan ng kampa na iyan ng matuwid na panig? Elder Leo, malaya kang kumain ng kahit anong gusto mo. Pero mag-ingat ka sa mga salitang lumalabas sa bibig mo. Paano ko naman siya pinagtatakpan? Ginagawa ko po ito para sa ikabubuti ninyo. Matapos ninyong sunugin ang tuluyang ito, akala nyo ba ay hindi nyo kailangang magbayad para sa pinsala? Ang ginagawa ko ay paraan lang para hindi na lumaki ang pinsala. Para maiwasang magdulot kayo ng mas malaking problema sa mga ari-arian ng bayan. Bakit ka nakatunganga dyan, bata? Sira na ang mahiwagang selyo, kaya bilasan mo na at tumakas na tayo. Gusto mo ba talagang magpakulong at doon na mabulok? Hoy, bata, bukod ba sa bulok na kawayang hawak mo, ay wala ka man lang bang dalang pagkain sa katawan? Tulad ng mansanas, usbong ng kawayan, o kahit pambihirang mineral. Ikaw, hindi mo ba gustong kumain ng gulay? Pakiramdam mo ba ay medyo makati sa lalamunan ang mahiwagang kawayang kulog? Naku naman, ninakaw ang mga damit ko. Ano bang pinagsasabi mong kalokohan dyan? Ako, bilang batang Panginoon, ay pinalaki sa karangyaan at kasaganaan. Kaya natural lang na hindi ko gustong kumain ng gulay. At ano naman ang kawayang kulog na yan, ano ba yun? Ikaw namang kukulam mula sa matuwid na sekta. Nasunog na ba pati ang utak mo dahil sa selyo? Maraming salamat po sa inyong pagmamalasakit, batang Panginoon. Ang inyong napakalaking utang na loob ay handang paglingkuran ni Ziner tulad ng isang alipin upang makabawi. Ate, pakiusap naman, huwag mo akong pahirapan. Sino ba ang nagsabing kailangan ko ng alipin? Kung saan man po kayo pupunta, batang Panginoon, doon din po ako sasama. Handa po si Ziner na maging personal ninyong tagapagtanggol. Pangatlo,
Inuwi mo pa talaga rito ang pinakasikat na bituin ng alyansang matuwid. Katumbas ito ng pagtapak sa karangalan ng palto ng kadiliman. O baka naman sinasadya mong magpapasok ng kaaway sa sarili nating pamamahay. Ama, may masamang balak si Pangatlo. Ang mangkukulam na ito ay magdadala lang ng kapahamakan kung hahayaan nating mabuhay. Dalhin siya agad sa bulwagan ng parusa at patawan ng pinakamalupit na pagpapahirap. Malupit na pagpapahirap. Aba, ama, kuya. Masyado na naman pong makitid ang inyong pananaw, hindi ba? Ang nakikita ninyo ay isang mangkukulam lang mula sa matuwid na sekta. Pero ang nakikita ko ay isang napakahusay na katunggali mula sa labas. Anong klaseng katunggali naman yan? Masyado nang matagal na nakakulong ang ating sekta sa sarili nitong mundo. Kaya nawawalan na tayo ng kakayahang makaramdam ng panganib. Kailangan nating simulan ng catfish effect para magising ang lahat. Para mapag-aralan natin ang malapitan ng sikreto sa tagumpay ng iba. At may upgrade ang sarili nating mga banal na teknik. Hindi ito pagpapapasok ng kaaway sa sarili nating pamamahay. Ang tawag dito ay diskarte para makahatak ng bago at tuluyang pabagsakin ang kalaban. Kung iisipin mo ng mabuti, ang gawing katulong lang ang pinakamagagaling na henyo ng mabuting panig. Kapag kumalat yan, siguradong sisikat at rerespetuhin tayo ng lahat. Huwag kang mag-alala, na-brainwash ko na siya ng husto para sumunod sa atin. Kahit tabuyin mo pa siya, hinding-hindi na yan aalis. Mahal na young master, uminom po kayo ng tsaa. Mahal na sect leader, uminom po kayo ng tsaa. Wala pong ibang katapatan si Ziner kundi sa inyo lamang. Sino ang gumawa nito? Mahal na sect leader. Disiplinahin nyo naman po ang pangatlong young master. Hindi na talaga makagalaw ang mga gawain sa aming torture hall. Ano na namang kalokohan ang ginawa ng pangatlong anak na yan? Ang tiger bench po. At pati ang mga pamalo, nginat-ngat at kinain niya na parang chichirya. Kahit po yung kumukulong bakal na pampatatak, isinasawsaw niya pa sa sili bago kainin. Ama, huwag po kayong maniwala sa mga imbento niyang sumbong. Gusto ko lang namang gawing moderno ang pamamalakad sa ating sekta. Sadyang napaglumaan na ng panahon ang mga gamit natin sa pagpaparusa. Lagi na lang dagwa ang pinarurusahan, hindi naman makakalikasan yun. Kung walang gagamiting parusa, at may sumuwi sa mga batas ng sekta, gagamitan mo ba sila ng pagmamahal para magbago? Mali, ang pisikal na parusa ay sumisira lang sa katawan. Ang kailangan nating wasakin, ay ang kanilang katinoan at espiritu. Kaya nagpa siya akong ipatupad ang sistema ng kipi o pagsukat sa kanilang trabaho. At isasabay natin ito sa pagtanggal sa mga may pinakamababang grado. Wala ng day off tuwing Sabado at Linggo. At ipatupad ang 996 na walang humpay na kuryente. At tuluyang tatanggalin sa listahan ng sekta para mapilitang mamaalamos sa panig ng mabubuti. Basta hindi pa namamatay, trabaho lang ng trabaho hanggang sa mamatay. Pauupuin mo ba ako sa Tiger Bench? Hindi ko kayang sabayan ng daldal mo, ganoon ba? Kinain po ng young master. Heist, kung hindi ako ang pupunta sa impyerno, sino pa ba? Para lang makabuo ng isang mapayapang mundo ng kultibasyon. Talagang ubos na ang pasensya at pag-aalala ko. Binubuksan na ba ng upper realm ang kanilang lagusan? Ito na kaya ang sinasabing pagbaba ng sugo ng mga immortal sa mundo ng mga tao. Kayong mga hamak na mortal, bakit hindi pa kayo lumuluhod para sa malubong sa akin na sugo ng langit? Tanghaling tapat naman, bakit ka ba nagpapasikat ng nakakasilaw na ilaw dyan? May alam ka ba sa batas trapiko? Kung lumabas ka, akala mo naman may pa-flash effect pa. Bakit? Akala mo ba isa kang sikat na artista na nagpaparampa sa red carpet? Huwag kang magmayabang, munting engkanto. Makinig ang kultong Duyo, ang dakilang immortal ng kaitaasan ay gumagawa ng pil na pang-ayos ng langit. Ngunit kulang pa ito sa dugo at lakas ng mga mortal bilang sangkap. Inaatasan ko kayo na sa loob ng 3 araw, ay ibigay ang 3 kalapit na lungsod ng mga mortal, kasama ang 1,000,000 kaluluwa ng mga buhay. Kapag nangahas kayong sumuway, papatagin ko ang buong kabundukang ito, at walang matitirang buhay rito kahit isa. 1,000,000 mortal. Gagalitin nito ang kalangitan. Mahal na sugo ng langit. Ang pagpatay sa 1,000,000 mortal ay labag sa kalooban ng langit. Kapag ginawa natin ito, siguradong kamumuhian at pupuksain ng buong mundo ang kultong Duyo. Isumasamo ko po, mahal na sugo, kaunting awa naman. HMPH, napakaingay ninyo. Batas ng langit, ang bawat salita ko ang siyang batas ng langit dito sa mundong ito.
Hindi ito pakiusap, ito ay utos. Bakit? Gusto ninyong sumuway. Grabe, napatay agad ang matandang yun sa isang kurap lang. Ang daya naman ng isang to, sumusobra na. Kung gusto mong patayin ang aming young master, kailangan mo munang dumaan sa ibabaw ng aking bangkay. Kahit nga mga mahiwagang sandata laban sa parusa ng langit, kinakain ko lang na parang candy. Tapos isang hamak na may pakpak na nilalang ka lang mula sa langit. Talaga bang akala mo hindi kayang labanan ng mga mortal ang langit? Itrato mo ang buhay ng tao na parang damo, karapat-dapat ka bang maging immortal? Ngayong araw, gamit ang katawan ng isang mortal, papatayin ko ang isang immortal. Mga mortal na hindi alam ang sariling limitasyon. Dahil gusto mong mamatay. Pagbibigyan kita. At para na rin maturuan ng leksyon ang mga natitirang kampa ng kultong ito. Maturuan ng leksyon. Alam ko na nga ba? Hindi ikaw ang sakiting young master na yon. Matalas lang ang pananalita mo, pero mabuti naman ang puso mo. Hoy, may pakpak. Wala akong pakialam kung isa kang sugo ng langit, o kahit ang mismong emperador ng langit. Nagpapasikat ka pa dyan sa itaas, akala mo naman may nanonood sa circo. Noong sinaktan mo ang tatay ko, tiniis ko. Noong sinaktan mo ang tatay ko, tiniis ko pa rin. Sa bagay, hindi rin naman maganda ang trato niya sa akin kadalasan. Pero hindi mo dapat ginalaw ang taong pinoprotektahan ko. Sa isang sampal mo, sinira mo ang tahimik kong figure relax araw-araw. At sinagad mo na rin ang pasensya ko. Isang hamak na mortal, naglakas loob na maging bastos sa isang immortal. Akong sugo ay dudurugin ka ngayon din. Akala mo kung sinong mataas na immortal, ha? Trato mo sa buhay ng tao ay parang basura lang, ganoon ba? Ngayong araw, ipapakita ko sa'yo, nasa harap ng kamaong bakal ng realidad. Hindi uobra ang bulok mong palabas sa circo. Bumaba ka rito. Paanong nagawa mong sirain ang aking harang gamit lang ang iyong katawan? Ang hanyuan ng iron-eating beast, binuhat ang piano. Sa wakas, malaya ko nang magagamit ang itim at puting piano. Ang hilig mong lumamon ng mga mahiwagang sandata, pati na rin ang nakakairitang pananalita mo. Napakasinungaling mo talaga. Alam ko na ngang ikaw yan. Buhay ka pa pala. Huwag ka nang umiyak, anak. Kapag nagpatuloy ka pa, papasok na ang sipon mo sa bibig mo. Maupo ka lang ng maayos dyan sa ibaba. At panoorin mo kung paano ipaghihiganti ni tatay ang ginawa sa'yo. Isang hamak na mortal ka lang kahit na may kakaiba kang talento. Sa harap ng banal na mahika, para ka lang mas malaking langgam. Kasunod na mahika, ulan ng yelong tallest. Pangatlo, Atris Bilis. Kapangyarihan ng mga immortal yan. Hindi yan mahaharangan ng ordinaryong piano lang. Bagsak. Sinong nagsabing babagsak ako? Gutom na ang malaki kong tiyan. Yelong panghimagas na bigay ng langit. Paano ko naman tatanggihan to? Lamig hanggang buto, sarap sa pakiramdam. Kaso medyo matigas lang sa ngipin ng mga yelong to. Tanda, mahina naman pala ang mahika mo. Walang strawberry jam at wala ring condensed milk. Bagsak ang marka. Ay, ikaw. Ikaw na halimaw ka. Hambog na insekto. At dahil mahilig kang lumamon, hahayaan ka nitong sugo na lumamon ng todo. Salamin ng bituin liwanag ng dakilang Tathagata, liwanagan ng lahat ng demonyo. Isang banal na sandata mula sa langit. Kayang tunawin ng liwanag na yan ang mismong kaluluwa ng isang Diyos. Polusyon sa liwanag. Buti na lang at handa ako ng maaga. Sinasabi ko na nga ba, tanghaling tapat bakit ka ba nagha-high beam? Ikaw,
Hindi ka ba nag-driving test bago kumuha ng lisensya mo? Grabe, wala ka talagang modo. Inis na inis ako sa mga katulad ninyo na kapag umaarat, kailangan pa ng nakakasilaw na pa-effect para lang magpasikat. Heto ang sayo, huhugutin ko ang plug mo. Ang banal na enerhiya ko, bitawan mo yan, pakawalan mo. Ang lutong, lasang karne. Mukha lang palang kumikinang at ginto ang bagay na to. Pero ang totoo, mumurahing bakal lang pala ito na binalutan ng tanso. Pati ba naman mga banal na sandata sa kabilang mundo, tinipid din sa materyales. Pero ayos lang, umaapaw naman ang espiritual na enerhiya nito. Kahit paano ay nabawi ko ang kalahati ng lakas na nawala sa akin. Isa kang masamang nilalang. Kahit pa isakripisyo ko ang 100 taon ng aking lakas ngayon. Gagamitin ko pa rin ang parusa ng langit upang burahin ka sa mundong ito. Banal na lilang kidlat ng 9 na langit, tamaan mo siya. Ikatlong kapatid, tumakbo ka na. Iyan ang parusa ng batas ng langit. Kahit gaano pa kalakas ang katawan mo, walang sino man ang makakatagal sa parusa ng langit. Kidlat ng langit baka mo. Mukha namang higanteng power bank lang to na gawa ng kalikasan. Libreng kuryente. Ang sarap sa pakiramdam. Aba, lasang ubas pala ang kidlat na to. At saka yung nakakanginig na sensasyon na to. Parang papang candy lang na sumasabog sa bibig ko. Hoy, matanda, sige pa. Masyadong mahina ang volteheng to, di ba? Pwede bang lakasan mo pa ang kuryente? Imposible to. Ano ka ba talagang nilalang? Matanda, nagbago na ang takbo ng mundo. Alam mo ba kung ano to? Ang tawag dito, konsepto ng power bank, nakuha mo. Ang katawan kong ito na naging mas malakas dahil sa paglamon ng lahat ng bagay. Isang perpektong katawan. Isang perpektong imbakan ng enerhiya. Ang kidlat mo na tumama sa akin. Parang mabilis ang pag-charge lang ng cellphone ko. Salamat ha. Pahiram muna ng power bank. Mamatay ka na. Sa wakas naisip mo ring makipaglaban ng malapitan, sana sinabi mo agad. Itong lolo mo, kilala sa pisikal na paggapos, at pag-ipit sa iba. Hindi nyo pwedeng bastyosan ng Budismo. Pangatlong kapatid, narito ako para tulungan ka. Mantra ng Xuanwu, walang kapantay na depensa. Kuya, dumating ka sa tamang pagkakataon. Pahiram muna ng talukap mo. Ito ang tinatawag na kinetic weapon at pisikal na atake. Pangatlo, anong ginagawa mo? Sabi ko tulungan mo ako. Hindi ko sinabing gawin mo akong sandata. Heto na. Banal na kamao, putris, martial arts ba yan? Anong klaseng estilo ng paglaban to? Oh, nakita mo, nasira rin ang depensa niya. Kuya, ang kapal ng mukha mo kapag sinamahan pa ng mantra ng Xuanwu, perpekto itong bala na pambutas ng baluti. Para sa pagtutulungang ito, bibigyan ko ang sarili ko ng perpektong score. Ipinanghampas niya ang sarili niyang kuya. Napakalaking kahihiyan. Ako na isang opisyal, napahiya lang ng mga hampas lupang mortal na to. Kukunin ko ang inyong mga kaluluwa upang magpakailanman. Itong sunugin kasama ang inyong katawan sa apoy ng Juyo. Kahit malakas kayo, ano naman? Sa harap ng aking tribulation ng inner demon, ang pinakamalalim na takot sa puso mo ay lalong lalaki ng walang katapusan. At mamamatay ka sa matinding pagpapahirap sa loob ng ilusyong ito. Hindi, diretso sa kaluluwa ang ilusyong yan, gising. Kapag hinarap na ang pinakamalalim na takot, napakadaling mabasag ng kaluluwa ng isang mortal.
Shenkei, itong PPT, kailangan na nating gamitin sa pulong bukas ng alas 8 ng umaga. Sabi ng kliyente, kulang daw sa kulay ang kulay itim. Dapat may ikalimang bersyon na ako ngayong gabi. Walang bayad sa overtime. Isipin mo na lang na biyaya ito para sa'yo. Saksak mo sa baga mo yung ikalimang bersyon na yan. Galit na galit ako sa mga taong nagpapatrabaho sa akin kapag weekend. At may gana ka pang humingi ng makulay na kulay itim. Imposible, hindi ito maaari. Ang kapangyarihan ng aking ilusyon. Kahit ang mga pinakamalakas na immortal ay tuluyang mababaliw rito. Ano ba ang nakita mong nakakatakot sa loob? Kung ano ang nakita ko. Nakita ko ang kasuklam-suklam na mukha ng mga kapitalista. Sa wakas nga ay nakatakas na ako sa araw-araw na pagpasok sa trabaho. Tapos may lakas ka pang gumamit ng ilusyon. Para ipaalala sa akin ang pulong tuwing alas 8 ng umaga. Napakalaking gulo ang pinasok mo ngayon. H, huwag kang lalapit. Ako ang tagapaglingkod ng dakilang immortal sa kaitaasan. Kapag sinaktan mo ako, tiyak nawawasakin ng hukbo ng mga immortal ang mundong ito ng mga tao. Tinatakot mo ba ako gamit ang kaitaasan? Heto ang sasabihin ko sa'yo. Dalawang klase ng tao ang pinakakinasusuklaman ko sa buong mundo. Una, ang mga namimilit sa aking magtrabaho ng overtime. At pangalawa, ang mga taong umaasa lang sa kanilang pamilya at koneksyon kapag may gulo. Masdan mo. Ang aking pisikal na suntok nawawasak sa iyong depensa. Kaya tumalsik ka. Ang dakila at makapangyarihang immortal, na kung makapagsalita ay parang insekto lang kami. Pero ganyan lang kadali kang mapatamba, at naglakas loob ka pang pumunta rito sa mundo ng mga tao para mangikil. Ngayong araw, ituturo ko sa mga lumang paniniwalang iyan ang huling leksyon. Tandaan mo, ang lahat ng bagay ay kayang durugin ng bakal na kamao ng katotohanan. Durog. Natalo. Natalo ang immortal. Magaling. Napakagaling. Talagang nalampasan mo ang aking inaasahan, ikaw na hamak na insekto. Pero akala mo ba ay nanalo ka na? Mangarap ka. Naku, magpapasabog siya. Ang kaluluwa ng isang immortal. Ang lakas nito ay kayang umabo sa buong paligid. Lao San, tumakbo ka na. Dahil hindi na rin naman mabubuhay ang dakilang gerong ito. Kayong mga hamak na tao sa lupa, pati na ang buong mundong ito, lahat kayo ay sasama sa aking kamatayan. Isang malaking karangalan para sa inyo ang mamatay kasama ko. Mukhang kailangan ko na namang magpalit ng katawan, bata. Mukhang hanggang dito na lang ang libreng pakain ko sa buhay na to. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hanggat ako ang nagpoprotekta sa'yo, walang sino mang makakagalaw sa'yo. Kahit na mga Diyos pa sila, itataob ko pa rin ang hapag nila para sa'yo, huwag. Gagawin ko na ang sarili kong basurero ngayon. At lalamunin ko ang buong pagsabog ng matandang iyan. Grabe. Mukhang sumobra yata ang yabang ko ngayon. Ang matandang. Ang lakas ng enerhiya ng matandang to, parang mabubutas na ang sikmura ko. Walang hiya ka. Bakit mo ba to ginagawa? Pwede mo naman akong pabayaan na lang. Pero palagi ka na lang ganyan. Iiwan mo ako tapos magpapakamatay ka ng mag-isa. Aray, huwag mo na akong alugin. Kung patuloy mo akong yuyug-yugin, parang matutunaw na ang utak ko.
Ang sagwa naman ng lasa ng pagsabog ng immortal na to. Sa ganitong sitwasyon, nagagawa mo pang magbiro. Mamamatay ka na. Alam mo ba yon? E di mamatay. Ano naman ngayon? Kung masira man ang katawang to, magsisimula na lang ulit ako sa bago. Ang tawag dito, estratehikong pagsisimula muli. Bakit ka ba umiiyak? Hindi ba't nilinis ko na ang mga malalakas na kalaban para sa'yo? Nilinis ko na ang daan para sa'yo. Kaya sa mundong ito, wala nang makakaapi sa'yo kailanman. Gaya ng dati. Huwag mo akong gagawa ng puntod. Huwag ka na ring magsuot ng damit panluksa, napakapangit kaya. Hintayin mo lang na makabalik ako sa bagong katawan. Sa susunod kong buhay, sisikapin kong maging isang mayaman at makapangyarihang boss. Para mabilhan kita ng pinakamahal na mahiwagang bakal na makakain mo. Ayaw ko ng mahiwagang bakal. Ang gusto ko lang ay ang mabuhay ka. Ha ha ha. Ayos. Napaiyak na naman kita ng dahil sa akin. Sistema, simulan mo na ang pag-aayos. Bilisan mo at bigyan mo na ako ng bagong katawan. Sabik na akong makita kung ano ang ikaapat na anyo. Mas mabuti pang huwag ng maging tao. Nakakapagod kaya maging tao. Ding, dahil sa sobrang pagod, na-detect ng system ang pangatlong buhay bilang immortal ng host. Namatay sa pagsabog ng sarili, napakagitim pero may kakaibang takbo ng utak. Kasalukuyang kinakalkula ang iyong mga naiwang pamana. Inihahanda na ang paglipat sa iyong pang-apat na buhay. Suki, ito na po ang iyong braised pork. Pakirate naman po ng 5 bituin, Pinuno, ngayong araw gaganapin ang martial arts assembly na idinaraos tuwing 3 taon. Napagkasundoan ng lahat, naregaluhan kayo ng isang napakapambihira at mapalad na mahiwagang nilalang. Ibalik mo na yan. Matagal ko nang sinabi na hindi ko gustong mag-alaga ng mga kakaiba at mahiwagang hayop. Iyang mga hayop na yan. Pinuno, tingnan niyo po muna. Ibang-iba talaga ang mahiwagang hayop na ito. Mukha siyang lobo. Pero napakatalino ng kanyang mga mata. At kasalukuyan niyang inangat-ngat at dinudurog. Ang bakal na hawla para kainin. Sabi ng lahat, isa siyang sinaunang hayop na kumakain ng bakal at ginto. Ikaw, anong sabi mo? Kinakain niya ang bakal na hawla. Ipaghanda niyo ako ng kaba ay huwag na, ako na lang ang pupunta roon. May kakaibang pangangatawan ng hayop na ito. Tiyak na hindi ito karaniwang nilalang. Tingnan mo ang kanyang balahibong may halong itim at puti. Sumasalamin ito sa prinsipyo ng yin at yang ng Tai Chi. Lecheng system ka talaga. Sabi ko gawin mo akong isang mayamang CEO sa susunod kong buhay. Pero Pakshit naman, ginawa mo talaga akong totoong aso. Paano naging CEO ang isang husky? CEO ba ng Demolition Company? Ang napakagwapo kong kaluluwa. Nasira lang dahil sa mukhang tanggang hitsura na ito. Sagot sa host, na-detect ng system na ang uri ng husky ay may likas na kakayahang maggiba ng bahay, na perpektong tumutugma sa iyong talento. Ito ang pinakaangkop na solusyon. Pakiusap, tamasahin ng host ang iyong pang-apat na buhay. Pagbati po, pinuno. Ikaw ba yan? Ikaw talaga yan, hindi ba? Hala, huwag mong hawakan ng ulo ko. Nag-ulo tuloy ang buhok ko. At buwisit ka talaga, Luoshi nga, palabasin mo na ako rito ngayon din. Masyadong mataas ang carbon ng bakal sa kulungang ito. Tinitibi ako kapag napadami ang kain. Dali, kumuha ka ng 1 kilo ng pinakamagandang klase ng mahiwagang bakal para pantanggal lason. Mabuti naman at nakabalik ka na.
Ipaabot ang aking utos, bigyan ng mauupuan ng kagalang-galang na nakatatanda. Hiwain ng mahiwagang bakal at ihanda sa plato. Hehe, ang sarap talagang maging palamunin kapag libre ang kain at tulog. Bilang aso, parang mas masarap pa yata itong kainin. Pero sa susunod, gusto ko pa ring maging tao. Natanggap na ang mungkahi ng host. Ang ikalima ay ang cyberpunk na mundo ng cultivation, integrasyon ng makina. Kasalukuyang nakakatagpo ng mga salot. Host, maghanda ka na.